So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po medyo naiintriga lang kung bakit ganito na ang trato ng ICC dito kay First Cabet, kay Hanilet. Kasi po, simula nung na-ospital si Digong sa labas ng ICC, may ganung kwento eh. Nung nakabalik nga si Digong sa kulungan ng Dahig, hindi na po pinapapasok itong si Hanilet. So, ano ba? Kasi ato pinaghihinalaan ba si Hanelet ang posibleng dahilan kung bakit bumabagsak ngayon ang kalusugan ni Digong? So, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, ito, tingnan nyo to Ito, nabalita ito from, ano to? Bilyonaryo, okay? Sabi dito, Hanelet barred from visiting Duterte and ICC detention. So, bawal na po si Hanelet pumasok sa loob po ng detention center. No, para bisitahin nga po yung kanyang kabet, si Digong. So sabi dito, Shelito Hanilet Abansenya, the longtime partner of ex-President Rodrigo Duterte, must not been allowed to visit him in his detention cell at the International Criminal Court in The Hague for the past several days. Okay? Fugitive lawyer Harry Roque disclosed on Wednesday. Fugitive yung bakla. O sabi po dito ayos din itong itong bilyonaryo, no? Ayos din no? Fugitive Okay. In an interview with Abante Radio, Roque said Abansenya was hysterical and was extremely sad after being informed that her scheduled visit to Duterte last Friday as well as Monday and Tuesday last week were canceled. Ito pag-usapan muna natin to, no? Kasi alam naman po natin, no, na meron pong bali-balita na si Digong araw po nakangayayat na. At bumabagsak na raw po yung katawan. Bumabagsak na yung katawan. So ngayon, ang tanong dito, bakit sakto, nung nangyari nga po yung balita po na yan, na hindi na nga raw maganda yung kalusugan ni Digong, bigla namang mababalitaan natin na yung kanyang kinakasama na, bawal na po pumasok dyan po sa Dahig. Alam naman po natin mga kababayan, no, na pag si Digong po namatay, tiba-tiba po si Hanelet. Kasi halos lahat po ng mga ari-arian ni Digong, kay Hanelet po nakapangalan. Di ba? Continue natin. Sabi pa dito, wala pong opisyal na dahilan kung bakit na-cancel ang mga pagbisita na ito. The former palace spokesperson said. Okay? He underscored the need for Duterte's partner to see 80-year-old former leader at the ICC Detention Center as in Scandinavian Netherlands, tama ba? Okay, so merong video dito Okay, panoorin natin tong video ni Harry Roque. Kansela po ang mga bisita ni Ma'am Hanelet Abansenya kay Tatay Digong noong Biyernes na nakalipas, kahapon, Lunes at ngayong araw, no, Tuesday. Wala pong opisyal na dahilan kung bakit nakansela itong mga pagbibisita nito. Mula nung huling nakadalaw po si Ma'am Hanelet last Wednesday, mag-iisang linggo na po na walang dalaw. At syempre po, hindi naman maalis sa pamilya na sila ay mabahala dahil 80 anos na po si Tatay Digong. Ito nung nalaman ni Miss Hanelet yung desisyon, ano ang naging reaction niya? Ako siguro hindi naman po itatanggi ni Ma'am Hanelet, but she was really hysterical. At talagang grabe ang kanyang kanungkutan dahil pinaasahan talaga niya yung dalaw. Dahil huling dalaw niya is Wednesday, Thursday walang dalaw, so she was really looking forward to the dalaw last Friday. Sa kanyang kalambutan po ay wala po siyang hinarap kahit sino at pati po kami nabahala. Sa totoo lang, nag-isip pa nga kami na tumawag na ng tulong dahil wala. Sabihin nun mga kababayan, si Hanelet lang po yung bawal. So si Pulong, si Pulong ngayon, di ba? Si Baste, kung sakali pupunta siya doon, at saka si Sara, pwede. At saka si Elizabeth Zimmerman. So si Hanelet lang hindi pwede. Nagpunta sa kanya for more than 24 hours. Pero nung araw naman po ng Sabado ay sinagutan na po niya tawag ko niya na siya nagpapahinga lamang. Pero meron po talaga. Wala po ng audio, pero at least you get the point, no? So, ang gusto kong ipakita sa inyo mga kababayan ito, wait lang pakita ko sa inyo to. So, ito, Pinagbibigay yan. So, ito mga kababayan, no, may bali-balita po kasi na si Digong po lumabas ng
ng kulungan ng ICC. Di ba? Oh, Duterte left ICC cell. So, tahimik niya si Sara dito. So, sabi dito, no, Vice President Sara Duterte is refusing to confirm reports that her father, former President Rodrigo Duterte, had gone out of the International Criminal Court Detention Facility. So, nung tinatanong nga po si Sara, kung nakalabas nga ba talaga si Digong sa kulungan ng ICC, tahimik po siya. So, ang sagot niya, I know the answer. Sinto talaga kausap yan, no? I know the answer, but I will not comment as I am not for sure if it's allowed to my level, Duterte said. The best is to ask his lawyer, Attorney Nicholas Kaufman. So, ngayon, mga kababayan, no? So, may bali-balita nga, Nasa mga balita no, din na si Digong nga lumabas po ng ICC, sa kulungan ng ICC. So, syempre, merong rason po yun. Di ba? In the first place. Di ba? Hindi ko pala napakita yung article. Ito pala yung article na binabasa ko kanina, sorry. Yan. Ito yun. Hindi ko pala napakita. Sorry. Patayin natin binabasa ko kanina. So ngayon, sabi ko nga, mga kababayan, no, nasa mga balita din kung lumabas nga si Digong dyan po sa kulungan ng ICC, may rason po yun. So base nga po kay Cristina Conti, meron pong isang rason kung bakit nga po pinapalabas sa kulungan yung mga nakakulong. Ito, panoorin nyo ito kung ano yung rason. Caught off guard si VP Sara Duterte sa Dahig. May nagtanong sa kanya, kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara, nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Kung sakaling nakalabas, ay posibleng temporary lang, mabilis lang. At ang isang paraan para makalabas without, needing court order, ganyan sa atin, di ba? Kailangan mo ng court order, ay for medical reasons. So, posibleng may ganon, pero yung paglabas na, patungkol sa kaso, walang ganon. Oo. For Makakalaya medical ka lamang reasons kung may lang. order mula sa court. Medical reasons. Yan So ngayon, ang isa po na posibleng dahilan kung bakit nga po pinalabas si Digong, para po sa medical reason. Tandaan natin mga kababayan ito pakita ko sa inyo to, no. Nagrereklamo po yung pamilya ni Digong na nakakayayat na raw po si yung tatay nila. Sabi dito. July 4 ito, no. Sabi dito, Digong payat na, sabi ni Pulong. Former President Rodrigo Duterte has grown visibly thinner according to his son, Davao City Representative Pulong Duterte. Kanina nga, hinubad niya yung jacket niya para pakita sa mga apo niya kung gaano na siya kapayat. Payat na. The younger Duterte shared a recent interview. Younger Duterte? Anong younger? Si Pulong to, di ba panganay ito? Di ba? By the way, no? So ito yung scenario dito, mga kababayan. So tingnan po natin yung sequence sa mga nangyari. Okay. Si Duterte nangangayayat na, 'di ba? Tapos lumabas po siya sa kulungan ng ICC para magpa-check up. And then pagbalik niya, no? Pwedeng bumisita si Sara, pwedeng bumisita si Pulong, si Elizabeth, 'di ba? Pero si Hanelet hindi pwede. 'Di ba? So ngayon, syempre ako naniniwala po ako, no, na pag kayo po nakakulong sa ICC, halaga po kayo diyan. 'Di ba? Pagkain, pati may nutritionist po kayo sa loob, may dietitian, 'di ba? So dapat mas lalo kang lumulusog po diyan. Syempre, ang tanong dito, bakit lalong pumapayat si Digong doon po sa loob ng kulungan? Then eventually, biglang lalabas yung balita na si Hanelet bawal na pumasok. So ano bang tanong natin dito? Ano ba, pinaghihinalaan ba si Hanelet na gumagawa ng katarantaduhan para po lumala yung kalusugan ni Digong? So in short, ako nagtatanong ako ano ba, nilalason niyo ba si Digong? Di ba? Actually, may mga bali-balita na po talaga na ganyan. No? Nakailang content na po tayo dito na talagang may mga bali-balita po talaga na talagang pamilya mismo ni Digong gumagawa ng paraan, no? Para po humina yung kalusugan ni Digong for reason para nga po itong makalabas sa kulungan, mabigyan ng interim release, o kaya worst case scenario para doon na matigok, para paghati-hatian na po nila yung mga nanakaw nga po ni Duterte. Tandaan nyo
Pag siligong po, natigok po sa loob ng kulungan, di ba? Kung meron mang masama, ako ayoko. Ayoko may mangyaring masama kay Digong sa kulungan. Ayoko. Don't get me wrong. Alam niyo naman yung stand natin diyan na mas maganda po talaga na harapin ni Digong yung kanyang kaso at di ba? Pagdusahan niya po yung sentensya na ipapatang sa kanya ng ICC. Mas maganda po yung ganun. Kaysa doon siya mamamatay. Boring, di ba? So yun nga yung point. Di ba? Kapag si Digong nga po natigok, so ano nang hahabulin ng gobyerno sa mga ninakaw ng tatay na Duterte? Ipatay na lang ang habulin nyo pa. So pag pinaghati-hatian na po yung kayamanan niya, wala nang habol yung mga yan, patay na yung nagnakaw eh. Di ba na, you got my point, no? So ngayon ay ang question dito, bakit si Hanilet lang po yung bawal? No, di ba? Nakay Hanilet ba yung lason? Medyo na-intriga lang ako kasi wala pa tayong nakuha makilinaw na sagot dito. Kapag hindi, di ba? Ganun lang yun, di ba? So yun po, no? So kayo po mga streetways, ano po masabi nyo nga po dito sa balita nga po na bawal na nga si Hanilet na pumasok po sa kulungan ni Digong. No, di ba? So naniniwala ba kayo na posible si Hanilet talaga yung dahilan kung bakit nangangayayat at bumabagsak nga po yung kalusugan ni Digong, di umano So, yun, no? And then, syempre, ang point dito, no? Ito sinabi ko nga kanina. Alam naman po natin na kapag si Digong nga po natigok, tuwang-tuwa ka talaga ito si Hanilet. Dahil, sa tingin ko lang, kasi lahat po ng kayamanan po at mga properties po ni Digong, nakapangalan po talaga sa kanya. Malamang sa kanilang dalawa. Tumasosolo niya yun. Ba? So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan at syempre yan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.